Itong career na to, talagang napakadami, napaka-in-demand na career dito sa Canada. Pinaka-requirement makapag-work ka sa BC is yung BC Care Aid Registry. Pero alam mo, sa totoo lang, tama yung sinasabi nila. Yung una, hindi ko kaya. Pero sabi nga ni ate ko, isipin mo na lang, bawat punas mo, $10, $20 yan. So dito, talagang gusto mo na kausap, punta ka lang sa kapitbahay mo. Ngayon, makakipag-set ka pa ng appointment. Yun ang pagkakaiba dito. Kaibigan mo, sineset mo pa ng appointment. Hindi ka to sa atin, punta ka ako dito, punta ka ako dun. Sigurado kasi nandun yun, di ba? Sarap ng hopya, oh. Gusto ko talaga yung hopya rito kay La Gimels. The best yung hopya nila dito. Sa lahat na natikman kong hopya dito sa Winnipeg, itong kay La Gimels ang the best. Magandang umaga po. Kain po tayo. Kasulukuyan po ako naka-break ngayon. Anyway, Sunday, 10 o'clock. Naka-break na ako. At halos 2 weeks na ako ng pag-work dito sa dati yung pinagpa-practicuman. At ngayon ay na-hire nila ako rito. So yun yung update ng aking buhay health grade. So finally naka-graduate na tayo at 2 linggo na tayo nag-work. Tapos so meron ako mga papaalam meron ko lang ako bibigyan sa inyo ng konting mga informasyon. So kasi dati di ko naintindihan yung mga 0.4, 0.7, yung mga ganyan. So binigyan nila ako ng 0.7 na position. At ibig sabihin nun, sa 10 days, 7 araw ako papasok. Naka-scattered dyan sa buong 10 days. So, yun. So, ang full time kasi is, 10 days. So, sumbaga 10 beses kang papasok sa 2 linggo. Ganun. Ako naman, 7 days. Para mapunuan ko yung 10 days, kailangan ko mag-pick up ng 3 araw. Tapos pagkatapos ng 10 days, anything na ibigay sa yung work over 10 days is overtime na. Yun nga lang, medyo matipid sila rito, kaya hindi sila nagpapa-overtime ng Dati raw nung iba pa yung management, panay daw overtime, pero ngayon iba na, kaya medyo mahigpit na sila sa overtime. Tapos yun nga lang, medyo kailangan kong magbago ng diskarte kasi I just recently found out na medyo iba pa yung kanilang standard para sa mga baguhan. So medyo may kababaan ng konti, kaya ang mga katrabaho ko rito mababait talagang bagay isa rin sa mga consider mo pag nag-work kayo yung mga kasamahan mo, di ba? Isa yon. Pero syempre hindi naman tayo para doon lang. Lagi dito tayo para mabuhay, para kumita ng maganda. So yun ang reason kaya tayo nag-switch ng career, di ba? Para kumita ng maganda. Tapos ganun lang ibibigay. Kaya ngayon baka in a week or 2 baka paalam na ako at mag-casual na lang ako. Ibig sabihin ng casual, kumbaga anytime na available or anytime na available ka mag-work dito, makapag-work ka dito. So, kasi na-engganyo ako mag-work, di ba yung nagpunta ako sa San Francisco. So wala akong ka-idea ng trabaho ng healthcare. May palit nga ng diaper daw marunong. So yun nagbigay sa akin ng idea na gawin tong career na to. Kasi tumatanda na tayo sa sales sabi ko nga baka gumanda yung ating buhay pagka ganitong di ba? So nag-apply na ako sa mga agency. Tapos medyo may mga tumawag naman, may mga nag-reply. 2 na-approve sa akin. Tapos nag-bid na ako ng ko sa North. Thanks to Maribel. Shoutout to you sa Maribel kasi tinulungan niya ako kahapon para maintindihan ko. Kasi hindi ko maintindihan kung paano yung mga bidding, kung paano yung mga So, tinulungan ako ng kaibigan ko si Maribel. So, shoutout sa iyo. At maraming salamat din sa hapunan. Sarap magluto talaga ni Rodel. Yun, anyway, yun yung gagawin ko. So mas maganda rin yung kita. Tapos at the same time
kumuha na rin ako ng yung mga requirements para makapag-work naman din, makapag-travel din. Kasi maganda itong career na to, talagang napakadami, napaka-in demand na career dito sa Canada. Ang dami talaga, pwede kang mag-work kahit saan dyan eh. Ang bilis talagang tatanggapin ka. So, gusto ko rin mag-travel sa BC. So, pinilapan ko na, inaayos ko na. Kumbaga, yung BC, kasi isa sa mga pinaka-requirement makapag-work ka sa BC is yung BC Care Aid Registry. Ngayon, para makakuha ka nun, so far, hindi ko alam kung libre yun eh, pero wala naman ako binabayaran pa. Nag-sign up lang ako, tapos pinadala lang ako email, kailangan ko rin gawin to, tapos nagmo-module na ako ngayon. So total of 12 hours yung module niyo. Nag-study ka lang ulit. O hindi mo pwede yan kasi talagang kaya mag-spend ka talaga ng oras eh. So isang oras sa araw para matapos lang. Total of 12 hours yun. So medyo abutin talaga ako ng 2 linggo dito halos. Kasi nga paputol-putol ako. Yung BC Care Registry number. Tapos i-allow ka na nila mag-work doon sa BC. Kasi maganda bigayan per hour. Tapos ayun nga lang, sabi nung kausap ko dito na dati nagta-travel din sa BC, sabi niya na dati siya, hindi pa siya nagta-travel doon, dati siya nakatira. Sabi niya, kuya, okay ng asset. Hindi raw siya nakapag-ating ng asset. Kumbaga, enough lang daw talaga pambayad ng mga bills, ganun. Kasi mataas din ang standard of living. Kahit mataas ang bigay, mataas naman din ang standard of living. Kaya, I suggest, mag-travel ka na lang, dito ka tumira, free pa yung accommodation. So, yung kinikita mo ron, dito mo ginagastos, kumbaga. Which is very smart move yun, kung tutusin. Ayun lang din. Kaya, sa ngayon kasi, ang daming option talaga. Daming pwede kong puntahan. Pero, isa-isa lang tayo. Kumbaga, unti-unti lang natin. Kailangan lang natin ma-experience ang bawat isa dito. And then later on, doon tayo mag-decide kung ano talaga yung dapat. Alam mo ba, dito ako sa likod, kumakain ng kotse ko. Ayan o. Yeah. Sarap na ng panahon, kaya lang malamig pa rin. Grabe, sobrang init sa Pilipinas. Nakita ko sa Facebook, nag-post 52. Ngayon, kaninang umaga raw sa Pilipinas, grabe, 49. Kalahati na lang, impyerno. Sobrang init nun. Dito sobrang lamig pa rin. Ay, nako. Namimiss ko naman ang init. Dito naman, ang lamig pa rin. Tama, naka-jacket pa rin ako. Baga, taman lang, pero hindi mo kakayanin tumagal. Kaya nag-jacket ako. Medyo, sarap ng ayoko mag-break doon sa loob kasi iba yung amoy. Kaya dito gusto ko sa labas. Ewan ko ba, nakasanayan ko na yung mga amoy-amoy dyan. Dati, hindi ako makakain after mo maghugas, after mo maglinis ng mga putan nila. Ngayon, wala nang arte-arte talagang. Natututunan mo talaga lahat. Ngayon pala yung buhay ng healthcare aid. Tapos, pag travel healthcare aid ka raw, kumbaga, buong-buong mo ako yung pera mo. Tapos, yun nga lang, kailangan magtabi ka ng pera para sa tax next year. Dahil gawa nang hindi ka tinataksan eh. Kagandahan nun, mara-write off mo yung mga expenses mo. Pag may control ka sa pag-declare ng mga expenses mo. Sarap ng hopya. Gustong-gusto ko talaga yung hopya rito kay La Gimels. The best yung hopya nila dito. Sa lahat na natikman kong hopya dito sa Winnipeg, itong kay La Gimels ang the best. Gimels, Bekena man. Pinopromote yung Gimels Bakery. Ano pa ba? Yun, yung mga klase ko, 7 kami rito sa nag-practicum, di ba? Tapos ako lang yung unang-una,
Ako lang yung hindi ko alam kung ako lang yung nag-take advantage ng opportunity, yung opportunity nila rito kasi hiring nga sila, o yung iba mas pinili na sa iba kasi nga medyo mas alam nila lang yung bigayan. Kasi nga dito medyo alanganin, alam na nila yata yung bigayan. Ako medyo hindi ko pa alam eh. Nagsimula nga ako dito, walang letter of employment. Basta pinagsimula lang nila ako. Tapos kapo nakakuha ko ng recognition. Ito, matuwa sila dahil kasi nga ako kasi ako yung tipong ayoko nakatayo lang. Gusto ko yung para bang lagi may ginagawa. Kaya dito sa unit namin, pagka dinadala mo yung mga residente sa dining room, usually gusto nila nakatutok wala sa residente. Dahil kumakain yung residente, yung iba na dinadala lang sa lobby. Pagkatapos sa kumain, dadali mo na sila sa lobby. So unti-unti. Dahil yung iba kumakain pa, so instead tayo ka lang doon at nakatunga nga, walang gawin. So ginagawa ko, yung mga dishes, nilagay ko na sa tabi para bang nililigpit mo na, para tulong na rin doon sa kitchen staff para pagdating nila at linis, okay na, di ba? Para bang kasi eyesore sa akin yung yung ang daming kalat sa mga lamesa. So inunti-unti ko na. Kasi dati akong nasa dining room or waiter sa barko, di ba? Alam natin yung gano'n. Yung nga lang, siyempre, yung mga kasama ko matatagal na, wag mo gagawin nyo, sabi naman puti, wag mo gagawin nyo, otherwise ipapaobliga sa ating gawin na lagi yan. So, hindi ko alam kung saan ako tatayo di ba? Pagka nakatayo ka lang, sasabihin, tamad ka. Pagka pagka may ginagawa ka naman gano'n, sasabihin, wag mo gawin. Kasi magdadagdagan trabaho daw nila. Which is, bahala kayo kung gusto nyo gawin o hindi. Basta ako gagawin ko yung mga bagay na alam kong pwede kong gawin. Basta, yung mga bagay na basta akin kasi ayokong tumigil. Gusto ko gawa ako ng gawa. Dahil isa akong diabetic. Pag once na tumigil ako, nagsha-shutdown yung system ko. Para bang pag nag-shutdown system ko, para bang hindi ko na matulungan yung sarili ko. Lalo lang pag nagda-drive. Pag nagda-drive, hirap sa mahirap. Kaya ayoko nagda-drive nang walang akong ginagawa. Kailangan busy yung kaya maya't maya ako kumakain. Kailangan busy yung katawan ko. Ang ganda ng panahon, grabe. Sa araw, ulan na ulan kaya hindi ako makapaglinis Ang dumi tuloy ng sasakyan ko hanggang ngayon. Ang gulo ng likod kasi nga dami kong mga gamit dito. Unti-unti ko na yung ayusin kasi pag nag-travel ako, kailangan ko talagang dalhin yung mga alam kong importante pag nagta-travel. Kung kayo man ay nakapanood na to at meron kayong experience sa mga travel, bigyan nyo po sana ako ng idea kasi wala po talagang zero knowledge po ako dito sa ganitong business, ganitong career. Pero alam mo, sa totoo lang, tama yung sinasabi nila. Yung una, hindi ko kaya. Pero sabi nga ni ate ko, isipin mo na lang, bawat punas mo, $10, $20 yan. Nakakatuwa. Para talagang hindi ka madidiri. Yun yung ginawa kong motivation. Pero, yawa ko ba? Sabi ko nga sarili ko, 2 taon, 3 taon ko lang ito gagawin. Which is, yun ang target, pero we don't know. Baka may maging buhay mo na rin to, di ba? Hindi mo masabi. Kasi gusto ko lang talaga makabayad ng mga utang. Dito sa Canada, akala nila ay ang sarap ng buhay. Pero ang hirap, dito pala ang kagandahan lang kasi dito, kumpara mo sa atin, medyo maluwag sila sa utang. Makakautang ka talaga na makakautang. Basta maganda yung credit score mo, makakautang ka talaga. Doon ka naman babawian. Kasi nga, kaya sila maluwag, gusto nila magtrabaho kasi ang kapalit ng tax, di ba? Kaya, yun yung nangyayari, kaya maluwag sila sa Tapos yung weather, wala masyadong pollution, pero believe me, pipiliin nyo pa rin sa atin kung may pera kayo.
piliin nyo pa rin sa atin. Kasi dito yung kapitbahay mo, tama. Walang yung mga bahay dito. Sa loob lang. Hindi sila talagang sa loob lang. Ang mga bata, maboboard. Kasi nga, walang kalaro. Hindi ka to sa atin, pag lumabas ka lang ng bahay, may kalaro, di ba? Talagang well practiced dito ang yung privacy. Walang pakialaman, ha. Parang gano'n. Kasi may good side at downside yung yung pagkakaroon ng lagi kinakitang tao para yung sa atin na may mga kapitbahay ka parati. Ang good side, at least nakikita mo na para bang may kausap ka lagi, masarap kasi yung may ututan dila ka, di ba? Akwentuhan, kumbaga. Ang downside nga lang nun, minsan, sobrang close nyo, minsan, pagka gusto mo ng moment, kumbaga, pag gusto mo ng sarili ka lang, kaya lang, dahil very familiar na kayo sa minsan, dire-diretso na yung mga tao sa inyo, sa bahay nyo, di ba? Kaya nawawalan ka na ngayon ng privacy. Yun naman yung downside. Dito, talagang gusto mo kausap, punta ka lang sa kapitbahay mo. Ngayon, makakipag-set ka pa ng appointment. Yun ang pagkakaiba dito. Kaibigan mo, sineset mo pa ng appointment. Hindi ka to sa atin, punta ka ako dito, punta ka ako dun. Sigurado kasi nandun yun, di ba? Laki nung binigay sa akin, Ito ba pala? Sa unang linggo ko pagtatrabaho, nasira yung tuhod ko. Dati na ako may ACL sa kaliwa eh. Kaya lang, biglang sumakit, pinatas. Tapos nung isang araw na nag-off ako, pumunta ako doon sa Panam Clinic o yung kilalang hospital dito na sa mga injuries, ganyan. Tapos nakita nila na yung cartilage ko dito sa mga inner part, manipis na raw. Nagwe-wear off talaga, pero dito sa akin, dahil sa ACL, na-wear off daw talaga. At kaya siya na sumasakit. Which is sabi ko ba, napaka-unusual nun. Pero ang nakita kong dahilan ay yung sapatos, yung Adidas kong puti. Kasi hindi siya talaga pang, sabihin natin, pang-trabaho. Ang maganda yung mga ganitong klaseng makapal na yung parang running shoes. Yung ganyan. Yung isa kasi yung Adidas ko, tigas eh. Ayun, ang sakit. Para talagang isang May 2, babalik ako sa doktor ko para tignan kung umokay yung gamot na. Pero yung gamot kasi binigay sa akin para lang pain reliever, pero masakit pa rin. Meron time talaga na pag naglalakad ka talaga mapapagano ka talaga sa sobrang kaya malamang kaya hindi na ako makapaglaro ng basketball eh. Yung lalo na takbuhan ng malayo sa nangyaring to. Sana gumaling. Pero malabo na kasi madalas ang lakaran nga rito. Sa ganitong trabaho madalas ang lakad eh. Kaya malabo na ako makapag full court. Shooting na lang talaga. Dala pa naman ang bola. Kaya pagka nag-work kayo ng healthcare aid, ay isa sa mga titignan nyo yung sapatos nyo. Yung sa kasama ko naka-crocs eh. Kaya sabi niya, wag nang gamitin ng crocs. Sabi nung kasama ko puti, wag crocs. Kaya lang ako nagamit ng crocs kasi ang lapad ng paa ko, tumatama sa gilid, sa toes niya sa gilid. Na lagi raw nagkakaroon ng blister. Kaya siya nagpo-crocs. Mayroon na lang 5 minutes. Kasi 30 minutes yun Ang nakakatuwa yun sa mga kasama ko, dahil nakikisama ka sa kanila, pinakikisama ka rin nila, pare-parehas kayong nagtutulungan. Lahat ng kahit mga simpleng bagay, they're helping you. They're trying to cover you sa kung ano man mga mistake mo. Sasabihan ka nila na ganito dapat hindi na pero
Hanggat maaari, huwag mo papakita. Mga ganun, diba? Which is somehow, as long as walang bulilyaso, okay. Basta huwag ka lang ang tabakong to, talaga nagre-require ng mataas na level ng common sense. Totoo lang. Hindi ka pwede dito talagang hindi mo alam yung gagawin mo, tagi kang by the book. Iba. Kaya nung nag-aaral pa ako sa CDI, tinitingnan ko talaga, sabi ko parang hindi yata, parang iba yung Sabaga, pinakikinggan ko pala, sabi ko parang imposible mangyari sa tunay na buhay yun. Which is true nga. Ito nga, nandito na ako sa reality, sa actual. Tama nga ako. May mga bagay talaga na minsan hindi mo gagawin yung by the book kasi tatagal. Maging lang, smart. Okay. Hanggang dito lang po. Hopefully, kung umabot kayo sa punto na to, ay may naintindihan kayo. Meron kayong napulot na kahit pa paano man lang. Kaya bihirang-bihira ako mag-vlog kasi nga busy. Pero pipilitin ko po talaga makapag-vlog as often as possible. Kasi nga ang daming mga pagiging sabay, pagod nga ako. Tapos busy, minsan dinadala ko pa yung mga anak ko, ganyan. Kaya gusto ko nga sana isama sa vlog ang mga anak ko, kaya lang ayaw nila ng camera. Mahihain. Ayaw nila mailagay yung mukha nila sa social media. Kaya pagpasensyahan nyo na. Gusto ko sana pakilala sa inyo yung mga anak ko. Hanggang dito naman po. Babalik na ako kasi tapos na yung aking 30 minutes na break. Hopefully may napulot kayong kahit pa paano man lang na impormasyon sa akin. Okay? Hanggang sa muli po. Hasta la vista. Bye bye.